Bye-bye, Teacher Nell. Wika kay Marinela ng isa sa mga estudyante niyang si Megan. Ngumiti siya at kumaway sa 8 taong gulang na batang babae. Bye, Megan. See you on Monday. Gumanti ng kaway sa kanya si Megan bago ito naglakad palayo kasama ang yaya nito. Pagkatapos makapagpaalam kay Marinela ng lahat ng kanyang mga estudyante, ay lumabas na siya ng classroom para dumiretso sa faculty room. Isang elementary teacher si Marinela sa St. Clair Academy, isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Grade 5 at grade 6 students ang orihinal na tinuturuan niya sa eskwelahang yon. Subalit pansamantala siyang inassign ng kanyang principal bilang homeroom teacher ng grade 2 section Einstein, kung saan kami lang ang estudyante niyang si Megan. Naka-emergency leave kasi ng 2 buwan ang orihinal na homeroom teacher ng grade 2 Einstein na si Teacher Agnes, kaya si Marinela ang pansamantalang pumalit sa posisyon nito. Teacher Nell, kamusta ang pag-handle mo sa grade 2 Einstein? Tanong sa kanya ni Mrs. Montreal, ang principal ng eskwelahan na nakasalubong niya sa hallway. Okay naman ma'am, mababait silang lahat. Walang pasaway sa mga bata. 2 linggo na siyang temporary homeroom teacher ng klase, at sa loob ng mga araw na yon ay agad siyang napalapit sa mga estudyante. Pagkatapos siyang sandaling kausapin ng principal ay tumuli siya sa faculty room. May lakad ka yata ngayon, Teacher Nell. Puna sa kanya ng kasamahang teacher na si Paula nang makitang nag-a-apply siya ng lipstick pagkatapos magligpit ng mga gamit. May date kasi ako ngayon, teacher. Sagot niya sa babae. Date? Sinong lalaki yan, ha? Kuryosong tanong nito. Walang lalaki. Sarili ko lang ang i-date ko. Bahagyang natawang sagot niya sa kasamang guro. Wow, enjoy kayo ni Self, Teacher Nell, ha? Sa edad na 27 ay nanatili pa rin single si Marinela. Kolehiyo pa siya nung huling magkanobyo at hindi rin seryoso ang naging relasyon niya dahil mas priority niya ang pag-aaral noon. Sa kasalukuyan ay masaya naman si Marinela sa single life. Hindi rin siya nagmamadali na pumasok sa relasyon dahil naniniwala siya na darating ang tamang lalaki para sa kanya sa tamang panahon. Paglabas sa eskwelahan ay dumiretso si Marinela sa mall. Araw ng sweldo ng araw na yon, kaya nais niyang i-date ang kanyang sarili. Kumain siya sa paboritong restaurant at namili ng bagong sapatos. Bago siya umuwi ay dumaan siya sa isang sikat na novelty shop. Mahilig kasi siyang mangolekta ng gift items at stuffed toys. Nag-iikot siya sa loob ng shop nang matanaw niya ang Doraemon stuffed toy na nakadisplay sa estante. Napangiti siya at lumapit para kunin yon. Kasabay ng paghawak niya sa stuffed toy ay isang kamay ang nakasabay niya sa pagdampot niyon. Bumaling si Marinela sa may-ari ng kamay. Sumalubong sa kanyang gwapong mukha ng isang lalaki. Literal na natulala siya nang magtama ang mga mata nila. Miss, yung stuffed toy pakibitiwan. Wika ng lalaki sa kanya. Tila gustong manghina ni Marinela sa boses ng gwapong estranghero. Subalit natauhan siya nang mapagtanto ang sinabi nito. Sa halip na bitiwan ng stuffed toy ay hindi lapan niya yon. Dahilan upang mabitiwan yun ng lalaki. I'm sorry pero I believe na una ako rito sa stuffed toy na to. Anya sa lalaki. Kumunot ang noon nito. Nauna? We both grab it at the same time, miss. Nagangat siya ng kilay sa gwapong kaharap. Fine, we both grab it at the same time. Pero ikaw ang unang bumitiw kaya sa akin na to ngayon. Akmang magsasalita ang lalaki nang lapitan sila ng staff. Ma'am, sir, may problema po ba? Miss, do you have stocks of that Doraemon stuffed toy? Baling ng gwapong lalaki sa staff. Pasimple naman pinasadahan ng tingin ni Marinela ang lalaki. Bukod sa gwapo ay matangkad ito. Mukha rin itong mabango at kagalang-galang sa suot na long sleeve polo at slacks. Ibinalik niya ang tingin sa mukha nito. Sigurado siyang yun ang unang beses na nakaengkwentro niya ang lalaki. Pero pakiwari niya ay nakita na niya ang mukha nito kung saan. Hindi kaya artista siya o model? Ani Marinela sa isip. I'm sorry sir, yan na po ang last stock namin. Next month pa ulit kami magkakaroon ng bagong stocks. Sagot ng staff sa lalaki bago ito nagpaalam dahil may tumawag na customer. Tumikhim si Marinela at hindi napigilang magsalita. Marami pa namang ibang stuffed toys dyan, mister. Yun na lang ang bilhin mo. Anya sa lalaki. Muli itong bumaling sa kanya. I need that particular Doraemon stuffed toy, miss. Nauna ako sa'yo eh. Then let me buy it from you. I will double the price. Triple pa kung gusto mo.
Napakurap si Marinela sa sinabi nito. I'm sorry pero hindi ko ito ipapaubaya sa'yo kahit na offeran mo pa ako ng triple ng presyo nito. Kung marami ka palang pera, iba na lang ang bilhin mo. Ang daming mas malaking stuffed toy kaysa dito oh. Alam mo mister, mas matutuwa ang girlfriend mo kung mas malaki at bongga ang stuffed toy na ibibigay mo sa kanya. Tumikim ito. It's not for my girlfriend, miss. It's for my daughter. Oh, hindi niya inaasahan na may anak na ang gwapong lalaking kaharap. Hula niya kasi ay matanda lang ito ng ilang taon sa kanya. Mahilig sa Doraemon ang anak mo? Yes, how about you? Mahilig din ba sa Doraemon ang anak mo? Muli ay napakurap siya. Excuse me, wala pa akong anak no? Para sa akin tong stuffed toy. Para sa'yo? Na-offend siya sa pagkunot ng noon nito. Is there a problem with that? Hindi lang naman bata ang pwedeng mongolekta ng stuffed toys ah. Hey, I didn't mean to offend you, miss. I'm sorry. Nagulat lang ako na pareho kayo ng hilig ng anak ko. Hinging pa umanhin ito. Fine, apology accepted, mister. Bahagyang nakangusong wika niya bago ito lagpasan. Subalit habang papunta sa counter ay biglang may nagtulak sa kanya para balikan ng gwapong lalaki. Sa huli ay pumihit nga siya at naglakad pabalik sa lalaki. O sige na nga, sa'yo na to, para sa anak mo. Anya bago inabot dito ang stuffed toy. Really? Tila hindi inaasahang tanong nito. Oo nga, baka malungkot pa yung anak mo kapag wala kang inuwing Doraemon stuffed toy. Naalala niya na ilang beses din siyang nagtampo sa mga magulang noon kapag nakaligtaan ng mga to na bilhan siya ng mga paboritong stuffed toy. Thank you, miss. My daughter would really be happy with this. Ngumiti sa kanyang lalaki. Muntik namang mapatulala si Marinela sa ngiting yun ng kaharap. You're welcome. Tanging nasambit niya. Ikaw, wala ka bang ibang gustong bilhin? I'll take care of it. Hindi na, next month ko na lang babalikan yung bagong stock ng stuffed toys. Sige na, bayaran mo na sa counter yan bago pa magbago ang isip ko. Thank you again, miss. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Marinela. Muli ay ngumiti ito. Thanks, Marinela. Gusto niya rin sanang itanong ang pangalan ng gwapong lalaki, subalit pinigilan niya ang sarili. May pamilya na yan, Marinela. Paalala niya sa isip. You're welcome. Sige, mauna na ako. Sa halip ay wika niya bago tumalikod. Dumiretso siya palabas ng mall at sumakay ng taxi pa uwi sa kondo na tinitirhan kasama ang pinsang si Denise. Nag-iisang anak si Marinela. Nagkasakit sa matres ang kanyang ina ilang taon matapos siyang ipanganak kaya hindi na siya nasundan pa. Dahil solong anak ay malapit si Marinela sa mga magulang. 5 taon ang nakaraan, parehong pumanaw ang mga ito sa isang aksidente. Hindi niya kayang mag-isang tumira sa bahay na naiwan ng mga magulang niya, kaya ipinasya niyang tumira kasama ang pinsan sa condo unit na kinuha nilang dalawa. How's your day, Nell? Tanong ng pinsan na naabutan niyang nanonood ng TV. Isang freelance digital artist ang pinsan niya, kaya sa bahay lang madalas ang trabaho nito. Naupo siya sa tabi ni Denise at hindi napigilang ikwento rito ang lalaking nakaengkwentro niya sa mall. Ang gwapo niya talaga, Denise. Nakangusong wika niya sa pinsan. Hanggang ngayon ay nasa isip pa rin niya ang bawat detalye ng mukha ng lalaki. Hindi mo talaga tinanong ang pangalan? Mali mo naman single daddy. Yung mukhang yun walang asawa? Parang imposible. Kung ako nanay ng anak niya, hindi ko siya pakakawalan, no? Tiningnan siya ng pinsan. Ngayon ka lang nagwapuhan ng ganyan sa isang lalaki, ah. Sayang naman at may sabit na. Hindi siya sumagot dahil tama si Denise. Hindi niya alam kung bakit hindi mawala sa isip niya ang mukha ng lalaki, lalo na ang ngiti nito. Sa sumunod na 2 araw ay laman pa rin ng isip niya ang mukha ng lalaki. At lalo pa niya itong naaalala kapag napapatingin siya sa koleksyon niya sa Doraemon stuffed toy sa kanyang kwarto. Nagpasalamat si Marinela nang dumating ang araw ng Lunes at magiging abala siyang muli sa mga estudyante at trabaho. 9:00 ng umaga ang simula ng klase niya sa St. Clair Academy. Bago mag 8:00 ay nasa eskwelahan na siya. Good morning, class! Bati ni Marinela sa mga estudyante pagpasok niya sa classroom ng grade 2 Einstein. Gumanti sa kanya ng bati ang mga bata. Pagkatapos niyang i-check ang attendance ay nagsimula na ang klase. 9:00 hanggang 3:00 ng hapon ang oras ng pasok ng grade 2 Einstein.
Subalit ng araw na yon ay hanggang alas 12 lang ang klase nila. Meron kasi siyang meeting kasama ang mga magulang ng grade 2 Einstein. Yun ang unang meeting niya sa mga ito simula nang maging temporary homeroom teacher siya ng klase. 4 na oras ang nakalipas, pagbalik ng mga estudyante sa classroom matapos makapag-lunch ng mga ito, ay isa-isang dumating ang mga magulang ng mga estudyante niya. Megan, sino pupunta sa parents mo? Tanong ni Marinela sa isa sa mga estudyante niya. Sa 30 mag-aaral sa klase niya ay tanging ito na lamang ang wala pang magulang na dumarating. Si Daddy po, Teacher Nell. Sagot ng bata. Daddy will come, teacher. He promised me he will come, so he will. Ngumiti siya sa bata. Siguro na traffic lang ang daddy mo kaya wala pa. Let's just wait for him, okay? For now, join your classmates muna, okay? Sinundan muna niya ng tingin si Megan na lapitan ang mga kaklase na nasa isang bahagi ng classroom bago niya simulan ang meeting kasama ang magulang ng mga ito. Mahigit 1 oras ang itinagal niyon. Thank you, Teacher Nell. Mauna na po kami ni Marcus. Wika sa kanya ni Mrs. Samson, ang nanay ng estudyante niyang si Marcus. Thank you rin po. Ingat po kayo pa uwi. Anya sa ginang. Isa-isang nagpaalam ang mga mag-aaral niya kasama ang magulang ng mga ito hanggang ang tanging maiwan na lang ay ang estudyante niyang si Megan. Hanggang sa matapos ang meeting ay hindi dumating ang ama nito. Are you okay, Megan? Tanong niya sa bata nang lapitan ito. I'm worried about Daddy, Teacher Nell. Never siya nag-break ng promise niya, so I know he will come. But he's not here yet. Nag-aalalang wika ng bata. Don't worry, tatawagan natin ang daddy mo, okay? Anya kay Megan. Bago nag-emergency leave si Teacher Agnes, ay iniwan nito sa kanya ang contract number ng mga magulang ng grade 2 Einstein. Subalit bago pa man niya hanapin ang contact number ng daddy ni Megan, ay nakita niya ang pagtakbo ng bata sa pintuan ng classroom. Daddy, you're here! Malakas ang boses na wika ni Megan sa ama. Agad na bumaling si Marinela sa pintuan ng classroom. Ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi niya nang tumambad sa kanya ang isang pamilyar na gwapong lalaki. Siya yung lalaki sa mula. Siya rin pala ang daddy ni Megan? Hindi makapaniwalang wika ni Marinela sa isip. Ngayon ay nasagot na ang tanong niya kung bakit tila pamilyar ang mukha ng lalaki, dahil kamukha ito ng estudyante niyang si Megan. Hi darling, I'm sorry I'm late. Wika ng pamilyar na boses ng lalaki kay Megan. It's okay, Daddy. The important thing is you're already here. Mula kay Megan ay bumaling sa kanyang lalaki. Lumarawan ang gulat sa mukha nito nang salubungin ang tingin niya. Teacher Nell, this is my Daddy Ace. Daddy, this is my Teacher Nell. Wika ni Megan na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ng ama nito. Tumikhim si Marinela at nakangiting lumapit sa mag-ama. Good afternoon, Mr. Sandoval. I'm Marinela Cruz, a contemporary homeroom teacher ng grade 2 Einstein habang nakalib si Teacher Agnes. Formal na inilihad niya ang kamay sa lalaki. Ngumiti ang kaharap at tinanggap ang kamay niya. Nice to meet you, Teacher Marinela. I'm Austin Cade Sandoval, Ace for short. Ikaw palang teacher ng anak ko. What a small world. Magkakilala kayo ni Teacher Nell, Daddy? Tanong ni Megan sa ama. We met last Friday at the mall, Megan. Si Teacher Nell yung stranger na nagbigay sa akin ng Doraemon stuffed toy. Nanilog ang mga mata ng bata. Really, Daddy? You mean Teacher Nell is the pretty woman you met at the mall? Muntik nang mapaawang ang mga labi ni Marinela sa narinig. Ano yung sabi ni Megan? Dinawag akong pretty woman ng daddy niya? Anya sa isip. Yes, darling. Your Teacher Nell is the pretty woman from the mall. Nakangiti namang sagot ni Ace sa anak. Pinigilan niyang mag-init ang mga pisngi nang mismong sa bibig na ng daddy ni Marinela marinig ang salitang pretty woman. Bakit tinawag niya akong pretty woman sa harap ng anak niya? Wala ba siyang asawa? Ani Marinela sa isip. Wala tuloy sa sariling bumaba ang tingin niya sa kamay ng lalaki. Natigilan siya nang makitang wala itong suot na wedding ring. Teacher Marinela, I'm sorry kung ngayon lang ako nakarating. There was an emergency at work a while ago. Hindi ako agad nakalis. I'm sorry for arriving late and thank you for waiting for me. Wika ni Ace sa kanya. It's okay, Mr. Sandoval.
I'm sure you're aware na kasama sa policy ng school na hindi kami pwedeng magpa-uwi ng kinder to grade 3 students hanggat wala silang sundo. But as you can see now, nakauwi na yung mga kaklase ni Megan at parents nila. So, i-discuss ko na lang sa'yo ulit yung mga napag-meetingan namin. Please do, Teacher Marinela. It's all about the school celebration of the Family Day Friday next week. We are requiring our students' parents to attend the event. Imporma ni Marinela sa lalaki. Nakaupo ito sa harap niya habang ang anak na si Megan ay abala sa tabi nito. Teacher Marinela, is it okay that only one parent will attend the event? Mag-isa lang kasi akong parent ni Megan. Tanong ni Ace. Sa sinabing yun ng lalaki ay nakumpirma niya na isa nga itong single dad. Of course, Mr. Sandoval. There's no problem with that. Mabilis na sagot niya bago ipinagpatuloy ang pagdidiscuss sa mga activities na magaganap sa Family Day. Is that all, teacher? Tanong ni Ace nang matapos niyang ulitin dito ang sinabi niya kanina sa meeting. Ngumiti siya. Yes, Mr. Sandoval. Pwede mo nang iuwi si Megan. Again, thank you for coming. Sumulyap ang lalaki sa suot na relo. Uuwi ka na rin ba pagkatapos nito? Wala ka na bang ibang gagawin? Oh yes, uuwi na rin ako. Bakit? May pagtatakang sagot ni Marinela. Ngumiti ang kaharap. Well, kung okay lang sa'yo, gusto ko sana namin ngayain kumain sa labas, teacher. Let me treat you for the trouble I caused you. Napakurap siya. Nako, hindi na kailangan, Mr. Sandoval. You didn't cause me any trouble. Parte naman talaga to ng trabaho ko. I still owe you, teacher. Aside from this, I also want to pay you back from last Friday. Hindi na talaga kailangan. Sige na, Teacher Marinela. Kahit na dyan lang sa coffee sa labas ng school para hindi ka na mahasel. Ani Ace. Muli ay binigyan siya nito ng nangungubinsing ngiti. Teacher Nell, sama ka na sa amin ni Daddy, please. Wika naman sa kanya ni Megan. Kinagat niya ang labi bago sa huli ay napatango sa mag-amang kaharap. Thank you, Teacher Marinela. Malaki ang ngiting sabit ni Ace matapos ang pagpayag niya. Wala eh, di ko matanggihan si Megan. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Talaga ba, Marinela? Si Megan lang ang hindi mo matanggihan? Baka naman yung ama rin. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Hindi na maintindihan ni Marinela kung bakit tulad kahapon ay wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng lalaking kaharap. Anyway, pakihintay na lang ako. Babalikan ko lang yung mga gamit ko sa faculty room. Wika niya sa mag-ama. No problem, teacher. Take your time. Sagot ni Ace. Sabay-sabay silang lumabas ng classroom. Nagtungo ang mag-ama sa bakanting bench habang siya ay dumiretso sa faculty room. Nagligpit siya ng gamit at mabilis na nag-retouch bago muling lumabas. Agad na tumayo ang mag-ama nang makita siya. Tulad ng sinabi ni Ace, sa isang cafe na katapat lang ng eskwelahan sila nagpunta. Teacher Nell, favorite ko yung chocolate shake nila dito. Pagbibida sa kanya ni Megan. Talaga? Pareho pala tayo, Megan. Anya sa bata. Pareho sila ni Megan na umorder ng sandwich at chocolate shake habang pasta naman ang sa ama nito. Ilang taon ka ng teacher sa St. Clair, Teacher Marinela? Tanong ni Ace habang hinihintay ang order nila. 3 years. Higher grade level talagang tinuturuan ko pero inassign ako bilang temporary home teacher ng klase ni na Megan. Hindi ka naman ba nahirapan sa klase nila? Hindi naman, mababait silang bata. Walang pasaway sa kanila. Really? Hindi pasaway ang anak ko? Nangingiting tanong ni Ace bago sumulyap kay Megan. Natawa siya. Hindi, isa sa pinakamabait yang si Megan. See, Daddy, I'm a good kid. Teacher Nell said so. Mayabang na wika ni Megan sa ama. Very good, sweetheart. Huwag mong papasakitin ang ulo ni teacher, okay? You don't have to tell me that, Daddy. Ngumiti si Ace bago masuyong inayos ang buhok ng anak. Napangiti naman si Marinela habang nakatingin sa mag-ama. Teacher Marinela, is everything okay? Baling sa kanya ng lalaki nang mapansin na nakatitig siya sa mga ito. Napakurap siya bago ngumiti. Ang cute niyong tingnan. Magkamukha kayong mag-ama. Nagmana sa akin tong anak ko eh. Nakangiting sagot ni Ace. No, Daddy. Kay Mama kaya ako nagmana. Well, kambal ako ng mama mo, kaya ako nagmana ka sa kanya. Ibig sabihin, nagmana ka rin sa akin. Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot ni Ace sa anak.
Natigilan si Marinela at naguluhan sa narinig. Bumaling sa kanya si Ace na agad napansin ang ekspresyon niya. I'm sorry if we made you confused. I'm Megan's legal guardian, but not her biological parent. Anak siya ng kapatid ko. Megan's mother is my twin sister. Ani Ace sa kanya. Yes, Teacher Ned. Daddy Ace is actually my uncle. Wika naman ni Megan. Oh. Napakurap siya at napatango sa sinabi ni Ace. Kung nagtataka ka kung bakit ako ang guardian ni Megan, well, it's because her parents died when she was still a baby. 2 years old lang siya nang maaksidente ang mga magulang niya. Napakurap siya bago ipinagbalik-balik ang tingin sa dalawang kaharap. I'm sorry to hear that. It's fine, Teacher Nell. I know Mama and Papa are together in heaven watching me. Besides, I have Daddy Ace with me. May ngiting wika ni Megan. Nakaramdam siya ng matinding paghanga sa batang babae. Sa unang linggo pa lang niya bilang homeroom teacher ng klase nito, ay agad niyang napansin na matalino itong bata. Subalit hindi niya inaasahan na sa ganoong edad ay malalim na ang pangunawa at emotional quotient nito. Hindi maikakaila na napalaki ito ng maayos ng tumatayong magulang nito na si Ace. Habang kumakain sila ay hindi niya napigilang pagmasdan si Ace habang inaasikaso nito ang pamangkin na itinuring na nitong anak. Ngayong nalaman niya ang totoong relasyon ng dalawa ay lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa lalaki. Kung hindi sinabi sa kanya ni Ace ang totoo ay hindi siya maghihinala na hindi totoong mag-ama ang dalawa. Bukod sa magkamuka, sa ilang oras na kasama niya ang mga ito ay kitang-kita niya ang pagmamahal ni Ace kay Megan. Thank you, Daddy. Wika ni Megan kay Ace nang hiwain nito ang sandwich na nasa plato ng bata. You're welcome, darling. Come on, eat na. Sagot ni Ace. Sa kanya naman bumaling ang lalaki. Teacher Marinela, are you good with your order? Natigilan si Marinela nang mapagtantong hindi pa niya ginagalaw ang pagkain sa harap dahil abala siya sa panonood sa mag-ama sa harapan niya. Yes. Sagot niya bago binalingan ng pagkain. Teacher, mahilig ka pala sa Doraemon? Baling sa kanya ni Megan sa gitna ng pagkain. Napangiti siya nang maalala niya ang Doraemon stuffed toy na pinag-agawan nila ni Ace sa mall. Oo, favorite ko si Doraemon. Pareho pala tayo. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita kay Megan ang picture ng kwarto niya kung saan naroon ang koleksyon niya ng mga Doraemon stuffed toy. Here look, I have Doraemon plushies in my room. Wow, Teacher Nell, that's a lot. Ang cute ng room mo. Bumaling ito sa ama. Look, Daddy, ang ganda ng room ni Teacher Nell. Sinulyapan ni Ace ang picture sa cellphone niya bago bumaling sa kanya. Yes, ang ganda nga, darling. Biglang nag-init ang mga pisngi ni Marinela. Pakiramdam niya kasi ay siya ang tinutukoy nitong maganda dahil sa kanya ito nakatingin. Huwag kang masyadong assuming, Marinela. Wika niya sa sarili. Salamat. Nahihiyang wika niya bago tumikhim at ibaba ang cellphone. Pinagdiskitahan niya ang chocolate shake para itago ang namumulang muka. Pero dahil sa biglaang pag-inom ay nasa mid siya. Teacher Nell, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Megan. Mabilis na inabutan naman siya ni Ace ng tissue. Tinanggap niya yon at pinunasan ng bibig. Teacher Nell, may chocolate ka pa sa chin. Wika sa kanya ni Megan. Oh, natarantang kumuha siya ng tissue para punasan ng baba. Okay na? Meron pa, teacher. Sagot ng bata. Here, let me. Wika ni Ace. Bago pa siya makahuma ay naramdaman na niya ang daliri nito sa baba niya. There, okay na. Nakangiting wika ni Ace nang ilayo nito ang kamay sa kanya. Thank you. Nahihiyang sagot niya. You're welcome. Dahan-dahan sa pag-inom next time, teacher. Isang ngiti lamang ang isinagot niya. Upang hindi na madagdagan ang pagwawala ng dibdib, ay itinoon niya ang atensyon sa pagkain. Bago niya tuluyang maubos ang kinakain ay kinausap siya ni Ace. Saan ka pala umuuwi, Teacher Marinela? Tanong ng lalaki. Sa Bell Towers dito lang din sa QC. Doon ako nakatira kasama ang pinsan ko. Madadaanan namin yun pag-uwi. Sumabay ka na sa amin ni Megan. Hindi na. Nilibre niyo na nga ako ng merienda, oh. Come on, we don't mind. Besides, like I said, along the way lang yung condo mo. Sige na, Teacher Nell. Say yes to me and Daddy na po. Nakanguso at tila nagpapakyut na wika naman ni Megan. Oo na, sige na. Sasabay na ako sa inyong mag-daddy. Sa huli na isagot niya sa mga ito.
Sabay na bumaling ang mag-ama sa isa't isa at nagngitian. Napanguso naman si Marinela. Pinipigilan ang ngiti habang nakatingin sa dalawang kaharap. Ilang sandali pa ay nagpasya silang umuwi. Paglabas ng cafe ay sandali silang naglakad pabalik sa eskwelahan kung saan nakapark ang sasakyan ng binata. Binuksan ni Ace ang backseat. Pumasok roon si Megan. Akma rin sana siyang papasok nang pigilan siya ng lalaki. Dito ka na sa front seat, Teacher Marinela. Baling sa kanya ni Ace. Okay lang ba? Oo naman. Ayaw mo naman akong pagmukaing driver niyo kung sa backseat ka rin mauupo, di ba? Bahagya siyang natawa. Ang gwapo mo namang driver. Hindi niya napigilang ibulong sa sarili. Nagangat sa kanya ng kilay si Ace. What did you say? Parang may narinig akong gwapo, teacher. Nag-init ang mga pisngi niya. Ang gwapo mo naman kako para maging driver, Mr. Sandoval. Thank you, Teacher Marinela. Nakangising wika nito at binuksan ang pinto ng front seat para sa kanya. Sa hiya niya ay tahimik na pumasok na lang siya roon. Nang silipin niya si Megan ay nakita niyang abala ito sa iPad. Napangiti siya nang makita ang Doraemon design doon. Pumasok si Ace sa kotse. Pagkatapos nitong i-check ang seatbelt nila ay pinaandar na nito ang sasakyan. Ano pa ng trabaho mo, Mr. Sandoval? Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. I'm a chef and a restaurateur, Teacher Marinela. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Hindi niya inakalang chef ang lalaki. You're welcome to eat at my restaurant. Anito sa kanya. Nahiya siyang bumaling dito. Thank you, Mr. Sandoval. Thank you, Mr. Sandoval. Ang formal masyado. Ace na lang. Parent ka ng estudyante ko. I should address you formally. Sumulip ito at bahagyang nag-angat ng kilay. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan outside school? Well, pwede naman. But I would still call you Mr. Sandoval. Bahagyang nakangusang bumaling ito sa kanya. Fine, Teacher Marinela. Dahil mabilis lang ang biyahe ay agad silang nakarating sa tapat ng gusali ng kondo nila ng pinsan. Bye, Teacher Nell. See you tomorrow. Bika sa kanya ni Megan. Bye, Megan. Paalam niya sa estudyante bago bumaling sa ama nito. Thank you sa merienda at sa paghatid sa akin, Mr. Sandoval. You're welcome, Teacher Marinela. Nakangiting kumuway siya bago bumaba sa sasakyan ni Ace. Pagdating sa kondo nila ng pinsan ay hindi mapuknat ang ngiti niya. Kinabukasan, dala niya ang magandang mood pagpasok sa eskwelahan. Dahil napaaga ang pasok niya, nasa classroom na siya habang isa-isang dumarating ang mga estudyante niya. Good morning, Teacher Nell. Bati sa kanya ni Megan pagdating nito sa loob ng silid. Sa halip na dumiretso ito sa upuan, ay lumapit sa kanyang batang babae. Inabot nito sa kanya ang isa sa lunch bag na hawak nito. What is this, Megan? Nagtatakang tanong niya sa bata. Sandwich po. Daddy asked me to give some to you. Marami kasi yung ginawa niya for me. Napaamang ang labi niya sa narinig. Nang buksan niya ang bag ay nakita niya roon ang 2 balot ng sandwich. Wow! Hindi napigilang sambit niya bago bumaling kay Megan. Pakisabi sa daddy mo, thank you ah. You're welcome daw po, Teacher Nell. Ha? Sabi ni Daddy, kapag nag-thank you ka, I should tell you that he says you're welcome. Nakangiting sagot ni Megan bago nagpaalam para dumiretso sa upuan nito. Napanguso na lang si Marinela at pinigilang mapangiti. Pagdating ng break time ay kinain niya ang sandwich habang nag-check ng ipinasang activity ng mga estudyante niya. Teacher Nell, how was your stuff po? Tanong sa kanya ni Megan na hindi niya namalayang nasa harap na niya. Lumunok siya at nagpunas ng tissue bago sumagot sa kaharap. Masarap, Megan. Magaling gumawa ng sandwich ang daddy mo. Magaling din siya magluto, teacher. Favorite ko lahat ng luto ni daddy. Especially spaghetti and fried chicken. Ikaw, teacher, anong favorite mong food? Buttered shrimp. Anyway, pakisabi ulit sa daddy mo. Thank you ulit ha. Ang sarap nitong sandwich niya. Daddy will be happy to hear that, Teacher Nell. Napanguso siya. Ikaw, tapos ka na bang mag-snack? Yes, teacher. Ilang sandali pa ay nagsimula muli ang klase. Pagdating ng hapon, nang matapos ang klase nila, ay nagpaalam sa kanya ang mga estudyante. Nakadama si Marinela ng kaunting disappointment nang ang yaya ni Megan ang sumundo sa estudyante at hindi ang daddy nito. Akala ko personal na makakapagpasalamat ako sa kanya. Wika ni Marinela sa isip.
Kinabukasan, hindi inaasahan ni Marinela nang muli siyang abutan ni Megan ng lunch bag. Sa pagkakataong yon, sa halip na sandwich ay nabigla siyang na makitang rice at buttered shrimp ang laman niyon. Your daddy made this? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Megan. Yes, Teacher Nell. Marami siyang gustong sabihin sa batang babae, subalit sa huli ay ngumiti na lang siya. Tell your daddy I said thank you. Pagdating ng lunch ay kinain niya ang pagkain bigay ni Ace. Hindi niya alam kung bakit ginawan siya ng lunch ng binata, pero hindi niya maiwasang hindi kiligin. Teacher Nell, ngayon ka lang yata nagbaon ng lunch. Komento sa kanya ng kasamahang teacher na si Annie. Humiti siya sa babae. May nagbigay lang, ma'am. Manliligaw mo? Ay naku, hindi po, ma'am. Ano ba kasing trip ng daddy ni Megan at binibigyan niya ako ng pagkain? Malapit ko nang isipin na crush niya ako. Anya sa isip. Nang hapang yon, hindi rin inaasahan ni Marinela na sa pagkakataong yon, sa halip na yaya ni Megan ang sumundo ay si Ace ang dumating. Hi, Teacher Marinela. Bati sa kanya ng lalaki. Hindi niya napigilang pasadahan ng tingin ng binata. Ang gwapo nito sa suot na polo shirt at pantalong maong. Hello, Mr. Sandoval. Ngumiti ito. You look surprised to see me. I didn't expect na ikaw ang susundo ngayon kay Megan. Maluwag sa restaurant ngayon kaya nakalis ako kagad. Anyway, kumusta yung luto kong buttered shrimp? Nagustuhan mo ba? Masarap. Pero bakit mo ako binigyan ng lunch? I mean, sabi ni Megan marami kang ginawang sandwich kahapon. Pero yung pinabigay mong pagkain kanina, buttered shrimp. Sabi kasi ni Megan, gusto mo raw matikman ang luto ko. Bumaling siya kay Megan na abala sa pakikipag-usap sa kaklase. Wala naman akong sinabi. Bahagya itong natawa. Really? Baka ibang naging interpretation niya. Napanguso siya. Thank you sa sandwich at sa lunch, Mr. Sandoval. You're most welcome, Teacher Marinela. But you don't have to do this next time. I owe you, remember? Tungkol ba to sa Doraemon stuffed toy? Bayad ka na doon, Mr. Sandoval. It's okay. Mahilig naman talaga ako magluto eh. But if you're not comfortable with lunch, sandwich na lang ipapadala ko. Don't worry, nasasobrahan lang yung ginagawa ko para kay Megan. Sa huli ay hindi na niya napigilang mangiti. Sige na nga, ang kulit mo eh. Bahagya itong natawa. Anyway, may gagawin ka ba pagkatapos nito? Yes. May mga tatapusin pa akong paperworks. May meeting din kasi kami mamaya para sa family day next week. Then Megan and I will go ahead. Wika nito. Pagkatapos sabihin yon ay nilapitan na nito si Megan. Ngumiti siya. Ingat kayo pa uwi. Thank you. See you next week, Teacher Marinela. Ani Ace. Next week? On family day. I'll be extra busy the rest of the week kaya hindi ko masusundo si Megan. Napatango siya. Oh, okay. See you next week, Mr. Sandoval. Isang beses pang ngumiti ang binata bago ito tuluyang umalis kasama si Megan. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, patuloy siyang binibigyan ni Megan ng sandwich na gawa ng daddy nito. Sa hapon, kahit na alam ni Marinela na ang yaya ni Megan ang susundo sa bata, ay hindi pa rin niya maiwasang hindi hanapin si Ace. Pagdating ng Sabado, mag-isa si Marinela sa kondo dahil lumabas ang pinsan niya kasama ang nobyo nito. Pagkatapos niya sa gawaing bahay ay nagpasya siyang magpunta sa mall. Naghahanap siya ng makakainan ng tanghaling yon nang may tumawag sa kanya. Teacher Nell! Nalingon na ni Marinela si Megan at si Ace. Naunang lumapit sa kanya ang bata. Nakasunod naman si Ace sa likod nito. Hello, Megan! Bati niya si estudyante bago bumaling kay Ace. Mr. Sandoval, hi! Hi, Teacher Marinela! Nakangiting bati ng lalaki. Pakiwari ni Marinela ay may nagwala sa dibdib niya nang marinig ang boses ng lalaki. Anong ginagawa mo po dito, Teacher Nell? Tanong ni Megan. Kakain sana ako ng lunch. We're about to have lunch too. Join us. Nakangiting wika ni Ace sa kanya. Ha? Hindi na. Sige na, Teacher Nell. Yaya ni Megan. Ang hirap niyong tanggihan na mag-ama, no? Wika niya kay Ace nang sa huli ay napapayag siya ng dalawa na sumama sa mga ito. Well, what can I say? Malakas ang convincing powers namin ni Megan. Pabirong wika ni Ace na ikinatawa niya. Tinanong siya ni Ace kung saan niya gustong kumain subalit ipinaubaya niya ang pagpili sa mag-ama. Sa huli ay dinala siya ng mga ito sa paboritong restaurant ng mga ito. Isang family meal ang in-order nila.
Habang kumakain ay hindi niya napigilang pagmasdan ng pag-aasikaso ni Ace kay Megan. Nang pumaling si Ace ay siya naman ang pagsalin nito ng iced tea sa baso. Hey, hindi mo naman kailangan gawin yan. Anya kay Ace nang tulad ni Megan na ipagsalin siya nito ng iced tea sa baso nito. It's okay, Teacher Marinela. Thank you. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Bigla rin siyang nahiya dahil nakatingin sa kanila si Megan. Gentleman talaga si Daddy, Teacher Nell. Tila may pagmamalaking wika ng batang babae sa kanya. Well, I can see that. Nakangiting pagsang-ayon niya. Daddy's girlfriend would be lucky to have him, Teacher Nell. Napakurap siya. You know the word girlfriend, Megan? Of course, Teacher Nell. I'm already 8. And my daughter is a smart girl. Sabat naman ni Ace. Prinoseso niya sa isip ang sinabi ni Megan. Kung ganun ay walang girlfriend si Ace. Kahit nalihim siyang natuwa sa impormasyon, ay ipinaalala niya sa sarili ni guardian ito ng estudyante niya. Pagkatapos kumain ay patuloy siyang sumama sa mag-ama. Bukod sa ayaw siyang pakawalan ni Megan, ay inaamin niyang nag-e-enjoy siyang makasama ang mag-ama. Daddy, Teacher Nell, let's go there! Ani Megan at itinuro ang isang toy shop. Alright, darling. Sang-ayon ni Ace kay Megan. Thanks, Daddy! Masayang sagot ni Megan bago sila iwan at naunang dumiretso sa shop. How have you been the past few days, Teacher Marinela? Balik sa kanya ni Ace habang nakasunod sila kay Megan. Okay lang naman, ikaw? I got busy with work. Inaasikaso ko rin kasi yung renovation ng isang restaurant namin sa Tagaytay. Pero kapag maluwag ako sa trabaho, akong susundo kay Megan sa eskwela. Hindi niya napigilang mapangiti. Asahan ko yan, Mr. Sandoval. Bakit ang laki ng ngiti mo, ma'am? Gusto mo ba na akong sumusundo kay Megan? Siyempre, wala sa sariling sagot niya. Tumikhim siya nang mapagtanto ang sinabi. I mean, sa tingin ko mas matutuwa si Megan kapag ikaw ang sumusundo sa kanya sa school. Siyempre matutuwa rin ako nun kapag masaya yung estudyante ko. Tumango si Ace, subalit hindi nawala ang naglalarong ngiti sa mga labi. Daddy! Lumapit sa kanila si Megan dala ang isang uno na may Doraemon design. I found a Doraemon pillow. Bilhin po natin, please. Where did you find this? Tanong ni Ace sa anak. Hinawakan ni Megan ang kamay ng lalaki at iginiya sila sa bahagi ng shop kung saan nakadisplay ang una na ipinapabili nito sa ama. Bukod sa hawak ni Megan, kumuha pa ng isa si Ace at iniabot sa dalaga. You like this one? Ha? I'll get you one too para pareho kayo ni Megan. Hindi na, Mr. Sandoval. Come on, Teacher Marinela. You know I won't take no for an answer. Nakangiting wika ni Ace. Sige na, Teacher Nell, para twinning tayo. Also, para may mahag tayo mamaya sa movie house. Movie house? Manonood kayo ng sine? Tayo, Teacher Marinela. Kung okay lang sa'yo. Nakangiting pagtatama ni Ace. Dahil isinama na siya ng mag-ama sa plano ng mga ito, ay hindi na siya tumanggi na sumama sa mga ito na manood ng sine. Paglabas nila sa toy shop ay dumiretso sila sa sinehan. Gabi na nang makalabas sila sa mall. Muli ay isinabay siya ni Ace sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe ay inubutan sila ng traffic. Nakatulog na si Megan. Komento ni Marinela nang makitang natutulog na si Megan sa backseat habang yakap ang una na binili nila. Ganyan talaga siya kapag napagod. Bubuhatin ko na lang pagdating sa bahay. Kaya mo siyang buhatin? Hula niya ay nasa mahigit 20 kilo na ang bigat ni Megan. Oo naman. Kahit ikaw kaya kong buhatin, ma'am. Bahagyang natawang baling nito sa kanya. Napanguso siya. Ewan ko sa'yo, Mr. Sandoval. Dahil traffic ay nagawa nitong magtagal ang tingin sa kanya. Mr. Sandoval pa rin ang tawag mo sa akin? Halos maghapon na tayong magkasama. Come on, hindi pa ba tayo magkaibigan sa lagay na to? Fine, magkaibigan na tayo. Pigil ang ngiting sagot niya. Then call me Ace already. Ace, o ayan, masaya ka na po? Lumaki ang ngiti nito. There, Marinela. Tila kumistot ang puso niya nang tawagin siya nito sa pangalan niya. Nasaan na yung teacher? I'll call you teacher sa school, but when we're outside, let me call you Marinela. Pala desisyon ka rin eh, no? Please? Nakanguso at tila nakikiusap na wika nito. Bahala ka nga, Ace. Ngumisi ito bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Siya naman ay subalib kay Megan.
Spoiled sa'yo si Megan, no? Komento niya sa katabi. I can't help but spoil Megan. I really consider her like my own daughter. She's the only one I have right now. When my parents died when I was 18, kami nilang ni Melissa ang naiwan sa isa't isa. Then 5 years ago, iniwan din ako ng kakambal ko. Si Megan na lang ang meron ako ngayon. Kaswal ang pagkakasabi ni Ace sa mga salitang binitiwan, subalit tila may pumiga sa puso ni Marinela. Nang mga sandaling yun ay lalo pang nadagdagan ang paghanga niya sa lalaki. Ang swerte ni Megan sa'yo. Muli ay komento niya. I'm lucky to have her too in my life, Marinela. Nakangiting sumulyap sa kanya si Ace. How about you? Tell me about your family. Bakit pinsan mo kasama mo? Only child kasi ako. When my parents died 5 years ago, I was also left alone. Sobrang malapit ako sa parents ko kaya hindi ko kinaya na mag-isang tumira sa bahay namin nang mawala sila. Kaya pinili kong tumira sa kondo kasama ang pinsan kong si Denise. I'm sorry about your parents, Marinela. It must be so hard for you lalo na't mag-isa ka. Sa sinabi ni Ace ay muling bumalik sa kanya ang pagkawala ng mga magulang. Namatay sa isang road accident ang mga magulang niya. Nahirapan siyang tanggapin ang pagkamatay ng mga ito dahil nadamay lang ang mga magulang sa naganap na aksidente. Nahirapan talaga akong tanggapin ang pagkawala nila, Ace. Biglaan kasi ang pagkamatay nila at nadamay lang sila sa kapabayaan ng ibang tao. Humugot siya ng malalim na hininga at bumaling dito. I'm sorry, napakwento na ako. Nakakaunawang umiti ito. It's okay, Marinela. I understand. I know what it feels like to lose someone. Gumanti siya ng ngiti bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Can I ask you something? Out of the blue ay tanong ni Ace. Ano yun? Ibinalik niya ang tingin sa binata. Do you mind entering a relationship where the other party already has responsibilities? What do you mean? Okay lang ba sa'yo na makipagrelasyon ka sa taong may anak na? Napakurap siya bago tumango at ngumiti. I don't really mind. I mean, kung totoong mahal mong isang tao, tatanggapin mo naman siya kung ano at sino siya, hindi ba? Tatanggapin mong lahat sa kanya. Kahit ano pang nakaraan ng meron siya. At kung may anak man siya, tatanggapin at mamahalin mo rin yun. Tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Pang Miss Universe ang sagot mo, ma'am. Pabirong wika nito sa kanya. Bahagya siyang natawa. Well, ganun kasi ako sa lalaking mamahalin ko. At kung may lalaki rin na magmamahal sa akin, dapat tanggap niya rin kung sino ako. Swerte ng lalaking mamahalin mo, Marinela. Nag-init ang mga pisngi niya. Salamat. Anyway, nandito na pala tayo. Anya ng matanawang gusali ng kondo niya. Thank you, Ace. Anya nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng entrance ng building. You're welcome. Thank you for coming with us today. I hope nag-enjoy ka sa amin ni Megan. I did. So dahil nag-enjoy ka, can we do it again next time? Nakangiting tanong nito. Next time? Pwede naman, kung aksidenteng magkikita ulit tayo sa mall. Kailangan pa bang aksidenteng magkita ulit tayo sa mall? Can't we just invite you instead? Pinigilan niya ang malapad ng ngiting gustong kumawala sa mga labi. Fine, pwede naman. Pwede ko ring makuha number mo, ma'am. Meron ako number mo, nasa class record. Ibinigay sa akin ni Teacher Agnes. Oo nga pero hindi mo naman ako tinetext, ma'am. Siyempre, bakit naman kita iti-text? Wala naman akong importanteng bagay na dapat i-discuss sa'yo tungkol kay Megan. Then give me your number para pwede rin ako mag-text sa'yo kapag may gusto akong itanong tungkol kay Megan. Tulad ng sinabi nito ay ibinigay nga niya ang number sa binata. Good night, Marinela. Good night. Mag-ingat kayo pa uwi mag-ama. Anya bago bumaba sa kotse ni Ace. Pagdating ni Marinela sa kondo ay naroon ang pinsan niya. Anong oras ka nakauwi? Tanong niya kay Denise. Kanina pang 6:00. Ikaw, ang tagal mo. Akala ko hihintayin mo pang magsara ng mall bago ka umuwi. Nakita ko si Megan at yung daddy niya. Niyaya nila akong sumama sa kanila. Naikwento na niya sa pinsan na ang lalaking nakilala niya last week sa mall ay guardian ng estudyante niyang si Megan. Naging mapanukso ang ngiti ni Denise. Talaga? So sa daddy ni Megan galing yung unan mo? Oo. Anong status niyo? Nanliligaw na sa'yo si Poging single daddy? Ha? Hindi Magkaibigan lang kami ng tao, Denise. Sus, isinama ka sa bonding nila ng anak niya.
Araw-araw kang pinapadala ng merienda, tapos friends lang? Style niya kamo bulok. Alam ko yung mga ganyang galawan. Gusto ka ng lalaking yun, Marinela. Tila nagdiwang ang dibdib ni Marinela sa sinabi ng pinsan. Hindi naman siya manhid para hindi mapansin ang kakaibang trato sa kanya ni Ace. Kung sinabi niya na friends lang, edi friends lang kami. Ayaw ka naman kasi mag-assume, Denise. Malay mo mabait lang talaga sa akin yung tao dahil teacher ako ng anak niya. Nagtaas ng kilay ang pinsan. Baka kamo hindi pa makaporma sa'yo dahil teacher ka pa ng anak niya. Ayaw ko munang mag-overthink. Basta ngayon, masaya ako na magkaibigan kami ni Ace. Sa huli ay wika niya sa pinsan. Nang gabing yun ay masarap ang tulog niya habang una nang ibinigay sa kanya ni Ace. Pagdating ng araw ng Lunes, ang yaya ni Megan ang muling sumundo sa bata. Pagkatapos ng klase ay naging abala si Marinela kasama ang kasamahang guro sa paghahanda para sa Family Day event na magaganap sa huling araw ng linggong yun. Ilang minuto matapos umuwi ng kanyang mga estudyante, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ace. Hi, Teacher Marinela. Bati ng lalaki mula sa kabilang linya. Hi, napatawag ka, Ace. Gusto ko sanang itanong kung nakauwi na si Megan. Oo, nakaalis na sila ng yaya niya. How about you? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa, mamaya pa ako uuwi. Mag-aayos pa kaming mga teacher para sa Family Day sa Webes. Ang sipag naman ni Ma'am. Bahagya siyang natawa. Partito ng trabaho ko. Ikaw, hindi ka ba busy at nakatawag ka? Medyo busy rin. I just took a short break from work to call you. Akma siyang magsasalita nang matanaw ang papalapit ng kasamang guro. Kahit ayaw pa niya ay napilitan siyang magpaalam kay Ace. Sige na, total busy ka rin pala. I have to go para maaga kaming matapos. Alright. Don't tire yourself out, Ma'am. Mag-ingat ka pa uwi mamaya. Ikaw din, ingat ka pa uwi. Anya bago ibaba ang tawag. Hindi niya napigil ang malaking ngiti sa mga labi nang ibaba ang cellphone. Sa sumunod na araw ay muli siyang nakatanggap ng tawag kay Ace pagkatapos ng klase. Tulad kahapon, tinanong nito kung nakauwi na ang anak. Bakit ako yung tinatawagan mo? Bakit hindi yung yaya ng anak mo, Ace? Siguro naman may cellphone yung yaya ng anak mo, di ba? Nakangusong tanong niya sa lalaki nang muli siya nitong tawagan araw ng Huwebes. Meron. Pero ikaw ang gusto kong kausap eh. Sagot ni Ace mula sa kabilang linya. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ng kausap. Mabuti na lang at sa cellphone lang sila magkausap at hindi nito kita ang epekto ng mga salita nito sa kanya. At bakit naman? Tanong niya pabalik. Yung boses mo ang gusto kong naririnig. Sapat na bang dahilan yun, Ma'am Marinela? Sus, ang sabihin mo, ako yung gusto mong istorbohin. Masyado na ba akong nakakaistorbo, Ma'am? Hindi pa naman. Nakangusong sagot niya. Alright, sige na, ibababa ko na to. Pagkatapos ng mahinang tawa. Gusto niyang magprotesta subalit pinigilan niya ang sarili. Bukod sa may trabaho ito, may kailangan din siyang gawin. Okay, Ace. Anya sa lalaki. See you tomorrow, Marinela. See you tomorrow. Huwag kang malilate this time, ha? 8:00 ng umaga ang assembly time ng mga magulang bukas para sa Family Day. I promise I won't. Mahinang natawang sagot nito. Kinabukasan ay excited na nag-ayos si Marinela papasok sa trabaho. Simpleng puting blouse, pantalon at rubber shoes ang suot niya dahil yun ang napagkasunduan nilang isuot ng mga kasamahang guro. Subalit nag-apply siya ng manipis na makeup at inayos ang buhok. Pagdating ng 8:00 ng umaga, ay unti-unti nang nagsidatingan ng mga estudyante kasama ang mga magulang ng mga ito sa malawak na quadrangle ng school. Ilang sandali pa ay natanaw na ni Marinela sina Megan at Ace. Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa sa suot na pulang t-shirt at rubber shoes. Kahit anong suot ni Ace ang gwapo niya. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa papalapit na mag-ama. Good morning, Teacher Nell! Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Megan. Hi, good morning, Megan. Ace. Nang magtama ang tingin nila ng lalaki ay ngumiti ito. Tila nagwala naman ang dibdib ni Marinela. Ang cute niyang mag-ama. Hindi napigilang komento niya nang muli niyang pinasadahan ang tingin ng mag-ama. Thank you, Teacher Nell. Ang ganda mo rin po. Wika sa kanya ni Megan. Hay nako, binubola mo na naman ako, Megan. Natawang sagot niya sa mag-aaral. Of course not, teacher. Di ba, Daddy? Teacher Nell looks so pretty.
Baling nito sa ama. Ngumiti si Ace sa anak bago bumaling sa kanya. Hindi ka binubola ni Megan. Ang ganda-ganda mo, ma'am. Salamat. Nagiinit ang mga pisngi niyang sagot bago bumaling kay Megan. Sinong nagtirintas ng buhok mo, Megan? Si Daddy po. Magaling siya mag-French braid, teacher. Talaga? Yes, teacher. Wait po, puntahan ko po si Jana. Anito at umalis ng matanaw ang bagong dating na kaklase. Naiwan siya kasama si Ace. So, bukod sa pagluluto, magaling ka rin palang magtali ng buhok? Anya sa lalaki. Natuto lang ako sa YouTube. Pwede kong subukan sa'yo kung gusto mo. Alin, yung French braid? Piling nag-angat ito ng kilay. May iba ka pa bang French na gusto mong gawin ko sa'yo, ma'am? Ha? Hindi lang ako sa buhok marunong mag-French braid. Marunong din ako magluto ng French cuisine. Marunong din ako mag-French kiss. Nag-init ang mukha niya sa huling sinabi nito. Ewan ko sa'yo, Mr. Sandoval. I'm back to Mr. Sandoval now. Nasa na yung Ace? Nakaangat ang kilay at naaaliw na tanong nito. Nasa school po tayo, may I remind you. Anyway, iwan mo na kita. Kausapin ko lang yung ibang parents na dumarating. Sure, Teacher Marinela. Nakangiting sagot ni Ace. Ilang sandali pa pagkatapos niyang iwan si Ace, ay formal na nagsimula ang programa. Iba't ibang palaro ang inihanda nila para sa araw na yon. Congratulations! Ang galing nyo! Bati ni Marinela sa mag-ama nang lapitan niya ang mga ito pagkatapos manalo sa palarong sinalihan ng mga ito. Thank you, Teacher Nell! Masayang sagot ni Megan. Come on, I'll take you guys a picture. Wika niya sa mag-ama. Natawa siya nang buhati ni Ace si Megan bago nagpose sa harap niya. Daddy, kami rin ni Teacher Nell. Ani Megan sa ama matapos itong ibaba ni Ace. Okay, sure. Kayo naman ni Teacher ang picturean ko. Nakangiting wika ni Ace. Tumabi sa kanya si Megan at nagpose sila sa harap ng cellphone na hawak ni Ace. Akma siyang magpapaalam sa dalawa nang pigilan siya ni Megan. Kayo naman dalawa ni Daddy, Teacher Nell. Baling sa kanya ni Megan matapos silang kuhanan ng larawan ng ama nito. Ha? Oo nga naman, Teacher Marinela. Tayong dalawa naman. Ani Ace. Bago pa siya makasagot ay inabot na ni Ace ang cellphone kay Megan bago ito tumabi sa kanya. Daddy, dikit ka pa kay Teacher. Utos ni Megan sa ama na sinunod naman ng lalaki. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Marinela sa lalong paglapit ni Ace. Bakit parang kinakabahan ka, ma'am? Baling ng lalaki sa kanya. Anong kinakabahan? Ako lang to, Teacher Marinela. Anito bago kumindat sa kanya at bumaling sa kamera. Sa kabila ng malakas na tahip ng dibdib ay pinilit niyang ngumiti sa harap ng kamera. Ang pogi mo po, Daddy, tapos ang ganda mo rin po, Teacher Nell. Ani Megan habang nakatingin sa larawang kinuha nito. Let me see, darling. Masuyong wika ni Ace sa bata. My daughter is right. Ang ganda mo dito, Teacher Marinela. Baling sa kanya ni Ace. Idinaan niya sa tawa ang pagwawala ng puso. Thank you. Ikaw din, Megan. Ang ganda mo sa picture natin. How about me, ma'am? Gwapo ba ako sa picture natin? Tanong ni Ace sa kanya. Oo naman. Sagot niya na nagpalaki sa ngiti ng binata. Bago dumating ang tanghali ay natapos ang event. Dahil naging abala sa gawain ay hindi na sila muling nakapag-usap ni Ace bago nagpaalam sa kanyang mag-ama. Nang gabing yon, habang nakahiga sa kama, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ace. Hello, Marinela? Wika ng lalaki mula sa kabilang linya. Hi, Ace. Napatawag ka? Anya sa binata. Well, we didn't get the chance to talk earlier. Oo nga eh. Naging abala na rin ako kanina sa ibang estudyante. Tapos nagligpit kami pagkatapos ng event. Si Megan, kamusta? Kanina pang tulog. She got tired from today's event. I'm glad she enjoyed today's event. Anya kay Ace. Kita niya ang kasiyahan sa mukha ni Megan kanina. Yeah, masaya ako nag-enjoy siya kahit na ako lang yung kasama niya kanina. Karamihan kasi sa mga estudyante, dalawa ang umattend na magulang sa event. You're already enough for her, Ace. Thank you, Marinela. Sige na, I won't take much of your time. Alam kong pagod ka rin. Hindi naman masyado. Really? O baka gusto mo lang nakausap ako kaya ka ganyan? Wow ha? Where did that came from? Sinong may sabing gusto pa kitang kausap ha, Mr. Sandoval?
Sagot niya kahit totoo naman talaga ang sinabi nito. Mahina itong natawa. Well, sinigot mo yung tawag ko, ma'am. Fine, edi ibababa ko na. Teka, 5 minutes more, Marinela. Ngumuso siya. Akala ko ba you won't take much of my time dahil alam mong pagod ako? Tapos ngayon, ayaw mo pang ipababa tong tawag? Sabi mo kasi, hindi ka naman pagod. Pangangatwiran nito. Anyway, I forgot I have something else to tell you. Ano yun? I'll have to be in Tagaytay everyday next week dahil kailangan kong tutukan yung renovation ng isang branch ng restaurant. Kaya hindi ko masusundo si Megan. It's okay. I'm sure maintindihan yun ni Megan, Ace. I know. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo. Baka kasi hanapin mo ko. Excuse me? Bakit naman po kita hahanapin? Mahina itong natawa. But seriously, pwede ba kitang tawagan everyday, Marinela? Pwede naman. Alright. Thank you, Marinela. Marahang sagot nito bago nagpaalam sa kanya. Sa sumunod na mga araw, kahit na hindi niya nakikita si Ace, ay tumatawag sa kanya ang binata sa gabi. Patuloy din ito sa pagbibigay ng pagkain sa kanya na ipinapaabot nito kay Megan. Habang lumilipas sa mga araw ay lalo silang napapalapit si isa't isa ni Ace, kahit na madalas ay sa telepono lang sila magkausap. Sa bilis ng paglipas ng mga araw, namalayan na lang ni Marinela na ilang araw na lang ang itatagal niya bilang temporary homeroom teacher ng klase ni Megan. Sabi ni Megan, last day mo na daw bilang homeroom teacher nila sa Friday? Tanong sa kanya ni Ace nang tawagan siya nito Lunes ng gabi. Oo, last day ko na. Babalik na kasi si Teacher Agnes next week. I'll go to school on Friday. Ako ang susundo kay Megan. Wika ng lalaki. Talaga? Biglaan na-excite siya na muli ay makikita niya si Ace. Yeah, I'll see you on Friday, Marinela. Mabilis na dumating ang araw ng Biyernes. Nasurpresa si Marinela nang bigyan siya ng mga estudyante ng mga liham sa huling araw ng klase niya sa mga ito. Ang ilan ay nagbigay pa ng chocolates at bulaklak. We will miss you, Teacher Nell. Sabay-sabay na wika ng mga ito. Don't worry, we will see each other around, okay? Pagdating nyo ng grade 5 and 6, magiging teacher nyo ulit ako sa subject na foreign language. Anya sa mga ito. Sa loob ng 2 buwan ay napalapit na siya sa buong grade 2 Einstein. This is for you, Teacher Nell. Ani Megan at inabot ang cookies na may Doraemon design. Daddy helped me bake this for you. Wow, thank you, Megan. Muso yung wika niya sa estudyante. I want to thank you for being our teacher for 2 months and for making my daddy happy. Natigilan siya sa huling sinabi nito. Making your daddy happy? Malaki ang ngiting tumango si Megan. You will know later, teacher. Makahulog ang wika nito bago tumalikod sa kanya. Sinundan niya ng tingin si Megan bago bumaling sa bagong estudyanteng lumapit sa kanya. 2 oras ang nakalipas ay natapos na ang klase. Isa-isang nagpaalam ang mga bata sa kanya. Hanggang ang tanging naiwan na lang ay si Megan. Late na naman ang daddy mo. Nakangusong wika niya sa bata. It's okay, Teacher Nell. Sabi ni daddy malilate talaga siya today. Nakangiting sagot ni Megan. Talaga? Hindi nabanggit yun sa kanya ni Ace nang tumawag ito kagabi. Yes, Teacher Nell. Oh wait, Daddy's here. Sa sinabing yun ni Megan ay bumaling siya sa labas ng classroom. Nakita nga niya si Ace, subalit kumunot ang noo niya sa pagtataka nang makitang may hawak itong pompo ng bulaklak. Hi, Teacher Nell. Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Ace nang makalapit ito. Inalis niya ang tingin sa hawak nitong bulaklak at sinalubong ito ng tingin. Hi. Sabi ni Megan, malilate ka raw talaga ng sundo sa kanya. Madami bang trabaho ngayon? Hindi naman, pero nagpalit talaga ako para masolo kita. Ha? Matamis ang ngiting inilahad nito ang hawak na bouquet sa kanya. Now that hindi ka na teacher ng anak ko, pwede na ba akong manligaw sa'yo, ma'am? Pakiwari ni Marinela ay pansamantala siyang nabingi sa sinabi ni Ace. Teka, ano yung sinabi mo? Hindi mawala-wala ang magandang ngiti sa gwapong mukha nito. Ang sabi ko, kung pwede na akong manligaw sa'yo ngayon. Bakit? Bakit ka manliligaw sa akin? It's because I like you, Marinela. After the first time we met, I couldn't get your pretty face out of my head. Nung magkita ulit tayo dito sa school, I realized that I really like you.
Right then, I wanted to pursue you, but I held myself back because you're Megan's teacher. So I decided to befriend you first, para mapalapit sa'yo. At habang napapalapit tayo sa isa't isa, mas lalo pa kitang nagugustuhan. At mas lalo ako nahuhulog sa'yo. At ngayong hindi ka na teacher ni Megan, wala na ring makapipigil sa akin na ligawan ka. Halos mabingi ang dalaga sa lakas ng tibok ng puso pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Ace. Hindi siya manhid. Una pa lang ay ramdam na niya ang kakaibang trato sa kanya ng binata. Ayaw lang niyang mag-assume hanggat wala itong sinasabi sa kanya. Ngayon, habang kaharap niya ang binata, sigurado siya sa sinseridad ng mga sinabi nito. I'm in love with you, Marinela. Now, I'll repeat my question. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Pwede ko bang patunayan sa'yo ang nararamdaman ko? Pagpapatuloy ni Ace. Napakurap-kurap si Marinela. Akma sana siyang sasagot nang maalala niya na kasama nila si Megan. Nang ibaling niya ang tingin sa bata ay nakangiti ito habang nakatingin sa kanila ni Ace. Si Megan, is she okay with this? Nag-aalalang tanong niya kay Ace nang ibalik niya dito ang tingin. Ngumiti si Ace. She is. I've been very honest with her. Alam niyang nararamdaman ko para sa'yo, Marinela. Yes, Teacher Nell. If you haven't noticed it yet, I want you to be Daddy's girlfriend. And soon Daddy's wife. Namilog ang mata niya sa sinabi ni Megan. Mahinang natawa naman si Ace. Dahan-dahan, darling. Baka mabigla si Teacher Marinela. We will take one step at a time, okay? Anito kay Megan. Bahagya siyang natawa bago ibinalik ang tingin kay Ace. Oo nga, manligaw ka muna. Lumaki ang ngiti ng binata kasabay ng pag-angat ng kilay. Kung ganun, pumapayag ka nung ligawan kita? Nakangusong tumango siya. Oo naman, payag ako manligaw ka. Thank you for giving me the chance, Marinela. Masuyong wika ni Ace. Tila inilipad naman ang puso ni Marinela nang mapagtanto na manliligaw na niya si Ace. Nang hapong yun, bago siya ihatid ng mag-ama pa uwi ay kumain muna sila. Kinabukasan ay nanonood siya ng TV sa kondo nang tumawag si Ace. Napatawag ka? Tanong ni Marinela sa lalaki. I'm here at the lobby of your building, Marinela. Imporma nito mula sa kabilang linya. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Aakyat ng ligaw. Napaawang ang mga labi niya. Ano? Well, I'm courting you now, am I? So of course, gusto kong bumisita kung saan ka nakatira. Para makilala ko rin ang pinsan mo. Kasabay ng pagngiti ay tila pinasok ng lumpon ng paru-paro ang puso niya. Wait, I'll inform the front desk. No worries. Take your time, Marinela. I don't mind waiting here. Pagkatapos niyang tawagan ng front desk ng kondo tungkol sa bisita nila ay agad siyang nag-ayos. Sinong tumawag? Ba't natataranta ka dyan? Tanong sa kanya ng pinsan na lumabas mula sa kusina. Si Ace, paakyat. Bakit? May lakad ba kayo? Naikwento na niya sa pinsan ang nangyari kahapon sa eskwelahan. Kasama na doon ang pagpayag niya sa panliligaw ng binata. Wala, pero aakyat daw siya ng ligaw dito. Sagot niya bago dumiretso sa kwarto para mag-ayos. Nagpalit siya ng damit at nagsuklay. Nag-apply din siya ng lipstick. Paglabas niya ng silid ay saktong tumunog ang doorbell. Muli niyang pinasadahan ng daliri ang buhok bago binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang gwapong-gwapong si Ace sa suot na long sleeve at slacks. May hawak itong bulaklak at malaking stuffed toy na Doraemon. Bukod pa ron ay may hawak itong box ng cake. Bakit ang dami mong dala? Nakangusong tanong niya. These are all for you. Wika nito at inabot sa kanya ang stuffed toy at bulaklak. Thank you. Saan ka galing? Aniya ng pasadahan ito ng tingin. Sa bahay lang. Bakit ganyan ang suot mo? Siyempre, akit ako ng ligaw. I need to be presentable in front of you, Marinela. Siya naman ang pinasadahan nito ng tingin. Ikaw, you're wearing lipstick. Nagpaganda ka rin para sa akin. Nag-init ang mga pisngi niya. Well, gusto ko rin maging presentable sa harap mo. Siyempre. Ngumiti si Ace. Hindi mo naman kailangan mag-effort dahil walang oras na hindi ka maganda para sa akin. But I appreciate it, Marinela. Pabirong umirap siya. Ewan ko sa'yo. Kakadating mo pa lang nang bobola ka na. Hindi kita binobola. I'm telling the truth. You really are beautiful always. Wika nito habang nakatingin sa mukha niya. Lalong nag-init ang mga pisngi niya.
Oo na, naniniwala na ako, Ace. Naputol ang tinginan nila sa isa't isa nang marinig ang pagtikim ng pinsan. Hello, baka naman gusto niyong pumasok muna sa loob. Untag ni Denise. Sa sinabi ng pinsan ay bahagya siyang umatras para makapasok si Ace. Ipinakilala niya ito sa pinsan. Tama nga ang sabi ni Nell, ang gwapo mo, Daddy Ace. Pabirong wika ni Denise sa lalaki na ikinatawa ng binata at ikinainit ng mukha ni Marinela. Nang iwan sila ni Denise sa sala para ihanda ang cake na dala ni Ace, ay pilyo itong nag-angat ng kilay sa kanya. Is it true, Marinela? Sinabi mo sa pinsan mo na gwapo ako? Pabirong inirapan niya ito. Huwag mo akong asarin, baka basta din kita dyan. Ito naman si Ma'am Ganda, biro lang. Si Megan, iniwan mo sa bahay? Tanong niya sa lalaki. Iniwan ko siya sa yaya niya at kay Manang Doring. Next time, isama mo na siya pag pupunta ka rito. So, pwede akong pumunta anytime? Siyempre, basta yung nandito ako. Pagbalik ni Denise ay naupo sa tabi niya ang pinsan at seryosong humarap kay Ace. Basta, alagaan mo't mamahalin ng pinsan ko, wala kang magiging problema sa akin, Ace. Anito sa lalaki. Seryoso ring sinalubong ng tingin ni Ace ang pinsan niya. My intentions with Marinela is pure, Denise. I promise you, aalagaan ko at mamahalin si Marinela. I will never do anything to intentionally hurt her. Good, pasado ka na sa akin. Nakangiting sagot ni Denise bago nito inabot kay Ace ang baso ng juice na hinanda nito. Nang iwan sila ng pinsan ay nahihiyang humarap siya kay Ace. I'm sorry sa sinabi ni Denise, may pagka-protective din kasi yun. Dahil pareho silang solong anak ng pinsan ay parang magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. You have nothing to apologize for, Marinela. Gusto ko nga na dinediretso ako ng pinsan mo eh. 3 oras nagtagal ang binata bago ito nagpaalam sa kanya. Kinabukasan ay sinundo siya ni Ace kasama si Megan. May usapan sila na lalabas ng araw na yun. Muli ay gumala sila at nagpalipas ng araw sa mall. Pagdating ng araw ng Lunes, umaga pa lang ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Ace. Ganito ba talaga kapag nanliligaw? Tumatawag agad sa umaga? Pabirong tanong niya kay Ace. Kung pwede lang akong tumawag oras-oras, gagawin ko. Anyway, ginawan din kita ng lunch bukod sa snacks. Megan will give it to you later. Really? Pati lunch meron? That's the least I can do since hindi kita araw-araw mapupuntahan sa school. Ano ka ba, Ace? Hindi mo naman kailangan mag-effort ng ganito. Alam kong busy ka rin sa trabaho at negosyo mo. Hindi naman dahil nanliligaw ka sa akin, kailangan mo magpakita sa akin araw-araw. Okay na sa akin yung magkita tayo once a week. Gabi-gabi naman tayong magkausap sa phone. Kahit magkausap tayo lagi, hindi okay sa akin na once a week lang tayo magkita. No matter how busy I get, I will always make time for you, Marinela. Sagot ng binata na tila nagpalusaw sa puso niya. Pagdating nga niya sa eskwelahan ay pinuntahan siya sa faculty room ni Megan upang ibigay ang lunch na gawa ng daddy nito. Did you like the lunch I made you? Tanong ni Ace nang muli siya nitong tawagan ng gabing yon. Luto mo yun eh, syempre gusto ko. What do you want for tomorrow? Just tell me or Megan if you want something. I will cook it for you, Marinela. Talaga? Kahit anong gusto ko? Yes, I said anything, Marinela. Napangiti siya. Ganito pala ang feeling kapag may maniligaw na chef? Feeling ko tuloy, tataba ako nito. And I don't mind. I'm sure maganda ka pa rin kahit madagdagan ng timbang mo. Ang bolero mo rin talaga eh, no? Hindi ako nambobola. Fine. Pero kahit anong luto mo, kakainin ko. Ikaw pa ba? Ang sarap mo magluto eh. Ikaw naman ang nambobola ngayon ah. Wika nito sa kabilang linya. Hindi ah. Tanggi niya bago bahagyang natawa. Ilang sandali pa silang nag-usap bago sila nagpaalam sa isa't isa. Muli ay malaki ang ngiti niyang nakatulog sa gabing yun. Simula noong araw na makilala niya si Ace, hindi na mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan, nagulat si Marinela nang paglabas niya ng faculty room ay naabutan niya ang mag-amang Ace at Megan sa bench ng eskwelahan. Akala ko hindi ko susundo kay Megan ngayon. Wika niya kay Ace. Gusto ka pong isurprise ni Daddy, Teacher Nell. Ani Megan sa kanya. I wasn't really planned to come, pero feeling ko na-miss mo na ako eh.
Wika sa kanya ni Ace kasabay ng pag-abot nito sa kanya ng hawak na bulaklak. Nag-init ang mukha niya kasabay ng pagtaas ng kilay sa binata. Hoy, assuming ka ha, at sa harap pa talaga ng anak mo. It's okay, teacher. Nakangising sagot naman ni Megan. Nang hapong yon, bago siya ihatid ng mag-ama ay kumain muna sila sa labas. Dinala siya ni Ace sa isa sa mga restaurant na pag-aari nito. Habang lumilipas ang araw, lalong lumalalim ang nararamdaman niya sa binata. Araw ng Miyerkules, napagpasyahan niyang kausapin si Megan tungkol sa plano niyang pagsagot kay Ace. You're the most important person in your daddy's life, Megan. So gusto kong sabihin sa'yo na sasagutin ko ng daddy mo. And I want you there when I say yes to him. Anya sa batang babae. Daddy's gonna be so happy, Teacher Nell. Ngumiti siya. But I want to surprise him so I need your help. Pwede mo bang sabihin sa daddy mo na siyang maghatid sa'yo sa school bukas? Of course, teacher. Don't worry, akong bahala kay daddy. Anito at kumintot pa sa kanya. Thank you, Megan. Now that you're going to be daddy's girlfriend, can I call you Tita Nell instead? Of course. You can call me anything you want, Megan. Masuyong sagot niya rito. Malaki ang ngiting niyakap siya ni Megan. Nang gabing yon ay nagsabi si Marinela kay Ace na abala siya sa schoolworks kaya hindi sila makakapag-usap ng gabing yon. Ang totoo ay abala siya sa paggawa ng cupcake na ibibigay rito. Kinabukasan habang naghahanda siya papasok sa trabaho ay tinawagan siya ni Ace. Do you want me to pick you up, Marinela? Naglambing kasi sa akin si Megan kaya ako maghahatid sa kanya sa school ngayon. Hindi na, paalis na rin ako dahil kailangan kong pumasok ng maaga. Magkita na lang tayo sa parking, may ibibigay ako sa'yo. Really? Anong ibibigay mo? Secret muna. Sige na, ibababa ko na to. Paalam niya bago pa siya may ibang masabi sa binata. Pagdating ni Marinela sa eskwelahan ay dumiretso siya sa parking space upang hintayin ng mag-ama. Hindi nagtagal ay natanaw na niya ang kotse ni Ace. Good morning, Teacher Nell! Bati ni Megan. Nakita niya sa mukha ng bata ang kislap sa mga mata nito. Good morning, Megan. Ace. Gumanti siya ng ngiti sa bata bago bumaling sa daddy nito. Inabot niya ang hawak na box kay Ace. Ito pala yung ibibigay mo? What is this? Nagtatakang tanong ng lalaki sa kanya. Cupcakes. Ikaw na lang yung lagi nagbibigay sa akin ng pagkain. So naisip ko naman na ako naman ang magbigay this time. Thank you, Marinela. Hindi nga lang ako expert na tulad mo kaya pagpasensyahan mo yung gawa ko. I'm sure masarap to. Ikaw ang gumawa eh. Daddy, open it na! Excited na wika ni Megan sa ama. Binuksan ni Ace ang kahon. Kumunot ang noon nito nang makita ang laman niyon. 6 na pirasong cupcakes yon na may mga nakasulat na letra sa ibabaw na kapag binasa ay mabubuo ang salitang Yes, Ace. Yes, Ace? What is this? Paling ni Ace sa kanya. Ngumiti siya sa binata. Kung ano yung nakasulat dyan, Yes, Ace. Sinasagot na kita. Napakurap si Ace. Pagkatapos ay umawang ang labi. Are you for real? You're my girlfriend now? Yes, girlfriend mo na ako. Ipinatong nito ang hawak na kahon sa hood ng kotse bago siya kinabig upang yakapin. I'm so happy, baby. Masuy yung bulong nito sa tapat ng tenga niya. I'm so happy, Marinela. Pakiramdam ko akong pinakamaswerteng lalaki ngayon. Natawa siya. I'm happy too, Ace. And just like you, I already liked you the first time I saw you. Nang maghiwalay sila ay bumaling ito sa anak. Megan, did you know about this? Yes, Daddy. Malaki ang ngising sagot ni Megan. Natawa na lang si Ace sa sagot ng anak bago siya muling niyakap. Kailangan na namin pumasok ni Megan sa school. Ani Marinela kay Ace nang pakawalan siya ng binata. Masuyo nitong hinawakan ng braso niya. I will see you later, okay? We will celebrate this day. Masuyong tumango siya. Okay, see you later, boyfriend. Naging pilyo ang ngiti nito. So dahil boyfriend mo na ako, pwede mo na akong bigyan ng kiss? Namilog ang mga mata niya. Ano ka ba? Nandito si Megan. It's okay if you kiss Daddy, tita. I'm a big girl na po. Nakangising sagot ni Megan. Nakangusong bumaling siya sa nobyo. Fine, pero sa cheeks lang muna. Okay, baby, that will do.
Sagot ni Ace bago lumapat ang mga labi nito sa pisngi niya. See you later. I love you. See you later. Walang I love you. I love you. Nagiinit ang mga pisnging sagot niya. Matamis na ngumiti ito bago bumaling kay Megan. Bye, Megan. I love you. Love you, Daddy. Bye po. Take care. Kumaway sa kanila si Ace bago ito pumasok sa sasakyan. Siya naman ay inakay si Megan papasok sa classroom nito. You're blushing, tita. Puna nito sa kanya. Ay, yung daddy mo kasi eh. Ngumisi ito bago sumeryoso. Thank you for making daddy happy, Tita Nell. Thank you for accepting me as your daddy's girlfriend, Megan. Masuyong ngiti niya sa batang babae. Nang hapon ay sinundo sila ni Ace sa eskwelahan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marinela sa binata. We'll have dinner tonight, pero ihahatid muna natin si Megan sa bahay. Hindi siya sasama sa atin? I love my daughter, but this night is for you. Gusto kitang saloin ngayon. Masuyong sagot ni Ace. Tulad ng sinabi nito, pagkatapos nilang ihatid si Megan sa bahay, ay dinala siya ni Ace sa isa sa mga restaurants nito sa Antipolo. Nagulat siya nang makitang may inihandang espesyal na candlelight dinner para sa kanyang nobyo. Hindi naman ako payag na ikaw lang yung may pa-surprise sa akin. So I prepared this for you. Masuyong wika ni Ace bago siya iginiya sa candlelight dinner na naghihintay sa kanila. Walang pagsidda ng kasiyahang nararamdaman ni Marinela ng sandaling yon. Pagkatapos nilang kumain ay dinala siya ni Ace sa veranda ng restaurant kung saan mula roon ay tanaw ang buong Maynila. Masuyong bumaling sa kanya si Ace at hinawakan ang kamay niya. Thank you for coming to my life, Marinela. After I had Megan, akala ko kumpleto na ako sa buhay ko. I don't mind if I have no one else beside me, as long as I have Megan with me. Pero nagbago yun nang makilala kita. Gusto ko pala ng babaeng makakasama ko sa habang buhay. Gusto ko ng taong mapapagsabihan ko ng problema at kasiyahan. Gusto ko ng taong magiging kahati ko sa lahat ng bagay. Someone I can share my happiness, my success. Someone who will listen to me. Someone I would kiss and cuddle at night. At gusto kong ikaw ang babaeng yun. Teka nga, dahan-dahan naman sa pagsasalita, Ace. Mahina ang puso ko para dyan. Pabirong sagot niya sa nobyo sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Mahina itong natawa bago muling sumeryoso. I love you, baby. I promise I will take care of you every waking day of our life. Mahal kita, Ace. Salamat din sa pagdating mo sa buhay ko. Masuyo nitong hinawakan ang mukha niya bago nito tawirin ang distansya ng mga mukha nila. Tila siya inililipad sa alapaap nang sa wakas ay maglapat ang mga labi nila. Sa kabila ng pananabik, ramdam niya ang pag-iingat nito sa bawat halik na ibinibigay nito sa kanya. I love you, Marinela. Hindi ako magsasawang sabihin yan. Wika nito nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you, Ace. Sagot niya sa lalaki. Thank you for accepting, Megan. Mahal kita. So lahat ng bagay tungkol sa'yo tatanggapin ko. At lahat ng importante sa'yo ay importante rin sa akin. Ang swerte ko sa'yo. Lalo na ako. Hindi ako nagmamadali sa pag-ibig dahil naniniwala ako na darating ang tamang lalaki para sa akin sa tamang panahon. Kaya naman pala pinaghintay ako ni Lord ng matagal. Kasi naman yung ibibigay niya sa akin, gwapo, mabait at sobrang mapagmahal. Lahat ng hanap ko sa isang lalaki nasa kanya na. Sa huli ay ilang beses pa silang nagsalo sa halik bago sila nagpasyang umuwi. Sa sumunod na mga araw ay naging madalas ang pagkikita nila ni Ace. Madalas sila nitong sinusundo ni Megan at kung minsan ay ito pa ang personal na nagdadala sa kanya ng lunch niya. Kapag weekend ay lumalabas din sila kasama si Megan. Simula nang maging magnobyo sila ay lalo pang nadagdagan ang pagiging sweet at maalaga ni Ace. Habang dumadaan ng mga araw ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Araw ng linggo, may usapan silang lumabas ng binata. Bago sila magtungo sa isang museum, ay hiniling niya sa nobyo na dumaan muna sila sa sementeryo. Bago kita ipakilala kina Tita Mercy next week, gusto ko munang ipakilala ka sa parents ko. Anya kay Ace na ang tinutukoy ay ang ina ni Denise. Sa susunod na linggo ang uwi nito mula sa ibang bansa. Magkahawak ang kamay na iginiya niya ang nobyo sa loob ng sementeryo. Dito rin nakalibing ang parents ko at ang kambal ko. I will bring you to them after we visit your parents. Ani Ace sa kanya. Ngumiti siya sa binata.
Ilang sandali pa ay nakarating sila sa puntod ng mga magulang. From now on, I promise that I will take care of your daughter, tita and tito. Mamahalin ko po sa Marinela at hindi ko siya pababayaan. Nangangakong wika ni Ace sa puntod ng magulang niya. Ngumiti siya sa nobya bago isinandal ang ulo sa braso nito. Ilang sandali pa silang nagtagal sa puntod ng mga magulang bago sila nagtungo sa museleo ng pamilya ni Ace. Naroon ang puntod ng magulang nito, maging ang magulang ni Megan. Natigilan si Marinela nang makita ang puntod ng kambal ni Ace. September 23 namatay ang parents ko. Parehong petsa din pala namatay ang kapatid mo. Baling niya sa nobyo. Yes, my sister and her husband both died September 23. Bumilis ang tibok ng puso niya habang patuloy na nakatingin sa puntod na nasa harapan. Anong ikinamatay ng kapatid mo at ng asawa niya, Ace? Car accident. It was raining hard that night. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nakainom ang kapatid ko at ang asawa niya na maaksidente sila. It resulted to a road accident. Yung aksidenteng yon, may iba bang nadamay? Bumuntong hininga si Ace at tumango. Yeah, bukod sa kapatid ko at sa asawa niya, may 2 motorista na nadamay sa aksidente. Pare-pareho silang namatay ng gabing yun. Pakiwari ni Marinela ay pansamantalang huminto at tibok ng puso niya sa narinig. Ikinuyom niya ang kamao at pumikit ng mariin. Sa isang iglap ay bumalik sa kanya ang pagkamatay ng mga magulang. Marinela, are you okay? Can you drive me home? Biglang sumama ang pakiramdam ko. Sa halip ay wika niya kay Ace. What's wrong, baby? Iniwas niya ang mga mata sa nobyo. Please, ihatid mo na ako pa uwi, Ace. Nagtataka man ay iginiya siya nito pabalik sa kotse. Subalit pagpasok sa sasakyan, sa halip na paandarin ay hinarap siya nito at masuyong hinawakan ang mukha niya. Can you tell me what's wrong, baby? Bakit biglang sumama ang pakiramdam mo? Masuyong tanong ni Ace. I'm not okay, Ace. Tell me what's wrong, please. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilan ang sarili. Mapait niyang tiningnan ng nobyo. How can I be okay when I just found out that your sister is the one responsible for my parents' death? What? Nabiglang gagad ng nobyo. Namutla ang mukha nito. Yung parents ko, isa sila sa mga nadamay sa road accident ng gabing yun. They are the other motorists who died that night. Sambit niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Marinela, I didn't know. Hindi ko natanggap ang pagkamatay nila dahil maingat na driver ang papa ko. Hindi ko natanggap na sa isang iglap dahil lang sa isang pabayang tao nawala ang mga magulang ko sa akin. Sa gitna ng pag-iyak ay bumalot sa kanya ang bisig ng binata. Baby, I'm sorry. I didn't know. I'm so sorry. Ilang sandali siyang nanatili sa bisig ni Ace bago humiwalay dito at pinunasan ng luha. Ace, I want to go home. Gusto ko munang mapag-isa, please. Kita niya sa mukha ng nobyo na tila madami itong gustong sabihin sa kanya. Subalit sa huli ay isang tango ang ibinigay nito. I'll take you home. Wala siyang imik hanggang nasa biyahe. Pagdating nila sa tapat ng kondo niya ay saka lang siya bumaling kay Ace. Dito mo na lang ako ibaba. I'm sorry, Ace. I think I need space to think. Hinawakan ng nobyo ang 2 kamay niya at masuyong ngumiti sa kabila ng pangamba sa mga mata. I understand, Marinela. I love you, okay? No matter what happens, I love you. And that will never change. I'll be waiting for your call. Gusto niyang sabihin na mahal niya ang lalaki. Subalit tila wala siyang lakas sabihin yun sa oras na yun. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay niya rito bago bumaba ng sasakyan. Nangihina siyang dumiretso sa kondo nila ng pinsan. O Marinela, akala ko ba may date kayo ngayon ni Ace? Bakit nandito ka? Napahinto sa pagsasalita si Denise nang mapansin ang mukha niya. Agad siya nitong nilapitan. Hey, umiyak ka ba? Don't tell me pinaiyak ka ni Ace. Umiling siya sa pinsan kasabay ng muling pagbalong ng luha. Denise, nalaman ko na yung kapatid ni Ace. Siya yung dahilan ng pagkamatay ni Mama at Papa. Yung kapatid niya yung nakabangga sa kotse nila. Nanlaki ang mga mata ni Denise kasabay ng pagsinghap. Nang makabawi ay marahan siyang inalo ng pinsan. Hinayaan niya ang sariling umiyak sa bisig nito. What are you gonna do, Nell? Makikipaghiwalay ka ba kay Ace dahil sa nalaman mo?
Mahinang tanong ni Denise nang kumalma siya matapos ang tahimik na pag-iyak. Ibinaling niya ang tingin sa pinsan. Nabigla siya sa natuklasan, subalit hindi sumagi sa isip niya na makipaghiwalay kay Ace. Nasaktan siya sa nalaman na kapatid ni Ace ang may kinalaman sa pagkamatay ng magulang. Subalit hindi nagbago ang nararamdaman niyang pagmamahal para sa binata. Alam kong hanggang ngayon masakit pa rin para sa iyo ang pagkamatay ng mga magulang mo. Pero huwag mong kalimutan na aksidente ang nangyari, Marinela. Walang may gusto nun. Pare-parehong namatay ang lahat ng nasangkot sa aksidente. Kasama ng kapatid ni Ace. Malungkot nang umiti siya sa pinsan. I know, Denise. I just need space to process everything I found out today. Nang araw na yun ay pinili lang niyang manatili sa kondo ng pinsan habang binabalikan ang masasayang memorya kasama ang mga magulang. Kinabukasan ay nagtungo siyang muli sa puntod ng magulang. Subalit sa pagkakataong yun ay mag-isa na lang siya. Ma, pa, 5 taon nang nakalipas nang mawala kayo pero hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang pagkawala niyo. Kaya kapag naaalala ko ang dahilan ng pagkamatay niyo, kahit na alam kong aksidente yun, hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng galit sa mga taong nandamay sa inyo. Emosyonal na wika ni Marinela sa puntod ng mga magulang. Pero ma, pa, hindi ko kayang patuloy na magalit. Kasi yung taong naging sanhi ng aksidente niyo noon, kapatid ng lalaking mahal ko, at nanay ng batang itinuring ko ng anak. Mahal ko po si Ace at si Megan, at mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanila kaysa sa galit ko. Pagpapatuloy ng dalaga, sinabi niyang lahat ng saloobin at laman ng dibdib sa mga magulang. Lumabas si Marinela ng sementeryo na payapa na ang puso at wala nang bakas ng galit sa nangyari sa nakaraan. Kinabukasan ay maaga siya sa eskwelahan. Kadarating lang niya sa opisina nang pumasok doon si Megan. Megan? Nabiglang bati niya sa bata. Simula nang ihatid siya ni Ace sa kondo niya galing sa sementeryo, ay hindi na siya kinontak ng nobyo. Nirespeto nito ang space na hinihingi niya. Nag-aalangan ang ngiti na lumapit sa kanya si Megan. Hi, Tita Marinela. Pwede po ba ako magtanong? Sure, ano yon? Galit ka po ba sa akin? Napaawang ang labi niya sa tanong ni Megan. Habang nakatingin sa maamong mukha ng batang kaharap, ay wala siyang nakapangni katiting na galit sa dibdib. Where did you get that? Sabi ni Daddy, you were probably mad at us. Dahil si Mama at si Papa ang dahilan kung bakit namatay ang parents mo. So, I wonder if you're mad at me. Marahang umiling siya kay Megan bago masuyong umiti. I'm not mad at you, Megan. How can I be mad at you when I love you and your daddy? How about Daddy? Galit ka ba sa kanya? Masuyo siyang umiling. I'm in love with your daddy. He's the best thing that has happened to me, Megan. I can't be mad at him. Then you should call and talk to him, Tita. Daddy misses you a lot. He was sad the whole weekend. Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi nito. Sa huli marahang tumango siya. I will talk to him later, okay? Nang hapong yun, ang yaya ni Megan ang sumundo sa bata. Si Marinela naman ay nagtungo sa restaurant ni Ace paglabas niya mula sa eskwelahan. Miss Marinela, bati sa kanya ng manager ng restaurant na sumalubong sa kanya. Nandito ba si Ace? Tanong niya sa babae. Nasa office po si sir, tatawagin ko po. Hindi na, ako nang bahala. Sagot niya sa babae bago dumiretso sa opisina ng nobyo. Kumatok siya bago binuksan yon. I told everyone I don't want to be disturbed. Naputo lang masungit na boses ng lalaki nang mag-angat ng tingin at makita siya. Marinela? Pumasok siya at isinara ang pinto. Bago pa siya makalapit kay Ace ay nasa harap na niya ang binata. Anong ginagawa mo dito? Napalunok na tanong ng nobyo. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Tila may pumiga sa puso niya nang mapansin na tila kulang ito sa tulog. Sa kabila niyon, hindi maitago ang kagwapuhan nito. Kagatang ibabang labing hinawakan niya ang braso nito. Namimiss na kasi kita. Ikaw, hindi mo ba ako namimiss? Napalunok si Ace. If you only know how much I miss you, Marinela. Pero kahit na gusto kitang puntahan, kahit na gusto kitang tawagan, hindi ko ginawa dahil nire-respeto ko ang sinabi mo. And besides, I'm worried that the next time we talk, you're going to end things for us.
Napaawang ang labi ni Marinela sa huling sinabi nito. Bago siya makapagsalita ay muling nagpatuloy si Ace. I'm so sorry, Marinela. I'm sorry about what happened 5 years ago. Sinalubong niya ang mga mata ng lalaking minamahal. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Ace. Bumalik ang galit ko nung nalaman ko na kapatid mo ang taong may sanhi ng aksidente nang naging dahilan sa pagkamatay ng mga magulang ko. Pero hindi ako nagalit sa'yo. At lalong hindi ko naisip na makipaghiwalay sa'yo. Hindi ka galit sa akin? Paano ako magagalit sa taong mahal ko? Mahal kita, kayo ni Megan. At tanggap ko ang lahat-lahat sa'yo, Ace. Kahit na kapatid ko ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo? I already accepted that what happened was an accident. Na walang may gustong mangyari yun. And it was really bound to happen. At wala na akong nararamdamang galit sa puso ko. Maraan siyang umiti sa nobyo. I realized that everything happens for a reason, Ace. At lahat ng nangyari sa atin, konektado sa nakaraan. Maybe if things didn't happen, we wouldn't be able to meet. I love you, Marinela. Thank you for accepting me in your life. Masuyo at naluluhang sambit ng binata. Buong suyo siyang umiti sa lalaking binamahal. I love you, Ace. I'm in love with you and that will never change. Whatever happens, I will stay in love with you. Sandali itong bumitiw sa kanya at tila may kinuha sa drawer ng mesa. Pagbalik dito, inilahad nito ang isang singsing. I know our relationship is still new, but I'm already sure about you, Marinela. Sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. So, will you marry me and accept me in your life for eternity, baby? Yes. Naluluhang sagot niya sa lalaking minamahal. Masuyo itong umiti bago isinuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Bakit may singsing ka na agad? Tanong niya kay Ace habang pinagmamasdan ang singsing sa daliri. It was my mother's, Marinela. Matagal na yan sa akin. Naghintay lang ako ng tamang babaeng pagbibigyan. Masuyong sagot ni Ace. Ngumiti siya sa binata bago sila muling nagsalo sa isang matamis na halik. Pagdating ng unang anibersaryo nila bilang magnobyo, ay ginanap rin ang kasal nila ni Ace. Si Megan ang tumayong ring bearer ng pag-iisang dibdib nila. Pagkatapos ng kanilang kasal ay inasikaso nila ang papel ni Megan upang ligan nila itong maging anak. 2 taon nang lumipas, isinilang ni Marinela ang isang malusog na sanggol na lalaki. Hindi lang silang mag-asawa ang masaya sa pagdating ng anak nila, kundi si Megan na lubos ng kaligayahan dahil sa pagdating ng bagong kapatid. Sa sumunod na mga taon ay biniyayaan pa silang mag-asawa ng 2 anak. Naging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa kasama ang panganay na si Megan at 3 kapatid nito. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.